Isang magandang hapon, tanghali mga kababayan at gabi sa North America at madaling araw sa Europa. Marami pong nagsasabi na itong si Rodrigo Roa Duterte, the former president, na siya po ang best president ng Pilipinas. Yan po ang sinasabi, ang claim ng mga OFWs. Hindi naman po lahat ng mga OFWs ay nagsasabing siya ang the best, pero yung pong mga DDS na OFWs. Linawin ko lang po. Mga kababayan, wala pong katotohanan ito na si Rodrigo Roa Duterte ang the best president ng Pilipinas. Actually po, kung atin pong titignan ang kanyang records, ang kanyang mga nagawa, siya po ang the worst president ng Pilipinas, mga kababayan. Now, ano yung mga dahilan kung bakit ko nasabing siya ang the worst na presidente ng Pilipinas? Mga kababayan, ipapaliwanag ko yan. Para po sa akin, dun po siya nadali. Big time sa EJ case, mga kababayan. Pinalalabas niya na galit siya sa droga. At ang kanyang kinakampanya, mga kababayan, ay ito pong tinatawag nilang war on droga. Yan ang sinasabi niya. Sinasabi ng kampo niya. Pero ang totoo, mga kababayan, ito ay isang peking giyera kontra droga. Ulitin ko po, peke. Peke po. Hindi po yan totoo. Hindi po totoo na siya ay galit sa droga. Yan. Sa EJ case, mga kababayan, ito po ang dahilan kung bakit nakakulong po siya ngayon sa The Hague, the Netherlands. Dahil nga po sa pagkitil sa buhay ng mga Pilipino, marami mga inosente, mga kababayan. Kasali na dyan ang mga bata na walang kaalam-alam. Napakarami po ang mga naging biktima ng EJ case na ito, mga kababayan. Kung saan wala pong due process na naibigay sa mga biktima. Pag sinabi ng barangay kapitan na ito ay gumagamit, nako. Noong pong panahon ng dating Pangulo, pupuntahan na nila. Itutumba na nila kung sino man po yung sinabi ng kapitan or kung sino man dyan. Ganun po, kalala noon. Yan, umabot po, according to the human rights groups, umabot po sa more or less 30,000, mga kababayan. Ang PNP naman, ang kanilang pong claim ay nasa 5 to 6,000 lang po. Pero still, that remains a significant number. Napakarami, mga kababayan. Dito po nadali si Duterte. Dito po siya nagkasala. Crime against humanity, mga kababayan. Kaya ngayon, siya po ay isang akusado, nasa loob ng kulungan, naghihintay po ng trial. At kung pagkatapos po ng trial siya po'y convicted o guilty po, abay, mahaba-habang panahon ang sentensya. 30 long years, mga kababayan. So yan, una, EJ case. Napakarami, mga kababayan. Napakarami. Dito po siya nasira at around the world nakilala siya dahil po sa EJ case na yan. Pagpapapatay sa mga napakaraming Pilipino. Trinatong parang hayop, animal, parang manok ang buhay ng isang tao, mga kababayan. Kaya delikado po siya dito, alanganin po siya dito. Kahit bigyan mo pa siya ng pinakamagaling na abogado, kung ang mga
ebidensya naman laban sa kanya ay solido at malalakas, hindi po yan mananalo. Para po sa akin, 99.9% mga kababayan na he will be convicted. So yan, makalaki na problema or kasalanan ng dating Pangulo ang pagpatay, EJ case. At inaamin po niya, nanggaling po sa kanya mismong bunganga. Sabi niya, akin yan. Ibig sabihin, siya po ang nag-utos sa mga kapulisan, ginamit niya po ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ano po ba? Lubog po tayo sa utang dahil kay Duterte. Nung siya pong Pangulo, utang dito, utang doon, left and right ang kanyang pag-utang. Ang masakit niyan mga kababayan, wala po tayong maraming proyektong nakita na pinanggamitan sa budget na ito. Yung kanya pong inutang. Utang po ng utang pero wala pong resibo. Walang maliwanag, walang malinis na resibo mga kababayan. So anong implikasyon nito? So posibleng binulsa mga kababayan. At yung pong kanya mga confidential funds, intel funds, nako, ang lalaki po mga kababayan. So yan, utang. Nilubog tayo sa utang. Best president ba pag ang pinuno, inilubog niya ang kanyang bayan sa utang? Hindi yan best president. Yan ay worst president. Napakalaki po. Sa kanyang 6 na taong termino, ang laki po ng kanyang inutang. Trilyon-trilyon mga kababayan. Kaya, hindi po yan best president. Worst president. Ano pa? Niloko niya po ang mga Pilipino, ang mga Pinoy. Sabi niya, galit po siya sa droga. Pero sino maniniwala na talagang galit po siya sa droga? Mismo ang kanyang anak sa investigasyon po sa Quadcom, nababanggit ang pangalan ng kanyang anak at manugang. Si Manscarpio at Pulong Duterte, ang kanilang mga pangalan ay binanggit ni Jimmy Guban sa Quadcom hearing mga kababayan, na sila daw po ang nagpapapasok ng tuni-tuniladang droga sa Pilipinas galing po sa China. Meron po tayong star witness dyan. Nandyan sila Guban, sila Colonel Asierto na gusto pong itumba ng dating administrasyon. Naku mga kababayan, ito po ay isang panluloko. Sabihin mong galit ka sa droga, tapos yung pamilya mo pala, sila pala ang nagpapapasok sa mga tuni-tuniladang droga sa loob ng bansa, galing sa China. Ganyan ba ang galit sa droga? Naalala niyo po ba yung sabi niyang, G.O.D., I hate. Alam niyo na yung sinabi niya. Yan po ay napakalaking panloloko, pambubudol sa mga Pilipino, sa mga DDS na OFWs. Mag-isip-isip po tayo. Open your minds. Isipin nyo. Yan po ang kanyang sabi na galit siya. Bakit ang kanyang mismong anak nasasangkot dito? Bakit ang kanyang mga kaibigan na mga inchik? Andyan sila Peter Lim, pati si Michael Yang, biglang umiska po, tumakbo. Guilty po yung mga yan. Kaya bigla na lang pong nagsitakbuhan mga kababayan. Bakit wala man lang napakulong sa kanila? Nabulok sa bilangguan o kaya naman ay natukhang? Dahil mga kaibigan. Mga kaibigan po nila yung mga yan. So ibig sabihin, we can make a conclusion na ito po ay pambubudol lang. Ang sabihin sa mga Pilipino na galit siya sa droga. At yun na nga, walang resibo ang kanyang mga confi funds, ang kanyang mga intel funds. Mga kababayan. So, walang resibo, ibig sabihin, posibleng corruption po ito. Dahil wala pong malinis na resibo sa kanyang mga confidential funds. Ang tanging rason lang niya po ay, it's confidential. Bakit ko sasabihin? Confidential. Maling-mali po yun. Maling-mali. Hindi ibig sabihin na confidential funds. Hindi mo na sasabihin kung saan napunta
walang breakdown kung saan ginamit, napunta yung pera. Kaya posible, mga kababayan, posible, nagtatanong lang po, maaring nabulsa nga ba? Yan. Ito po ay malalaking points na isipin po natin. Kaya never po nating may consider na siya po ang best president dahil po sa mga issues po na ito. Kaya para sa akin, ito po ay isang pambubudol sa taong bayan. Hindi po siya best president. Instead, he is the worst president. Maraming pong salamat sa panunood. Magandang hapon sa inyong lahat.